So, madaling sabi, ang tumitiba po sa pera ng bayan, politiko, hindi man talaga yung kontraktor. Kundi, yung hinihingi na SOP, 15% lang ang napupunta mga kababayan sa mga kontraktor. So, ang 15%, tama rin na, nakitain. Kasi siyempre, may mga empleyado sila sa maintenance and operations. Tapos, yung binabayad din nila sa gobyerno na mga taxes. Mga negosyante sila eh. So, okay lang sa kanila basta hindi excessive yung patong. Ang worst, kung yung kontrata mga kababayan, binigyan ng kontrata, wala man project na in-implement, ghost implementation. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin mga kababayan si Cheese Escudero kasi sabi dito sa report ng Rappler at saka People's Tonight, Cheese top campaign donor kinorner, 5.16 billion flood control project. Sabi naman dito sa Rappler, Cheese Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. Jumakpat po. Sabi ni Senador Joel Villanueva, wala daw ni isang senador na sabit sa flood control. Booking kayo ngayon. Pero bago natin mga kababayan pag-usapan, kasi sumingaw yung mga baho ng mga nagmamalinis na mga senador. Diba? Sumabog sa inyong mga pagmumuka yung naging expose ni President Bongbong Marcos na 15 mga contractors mga kababayan, big contractor sa Pilipinas, ang kumo-corner ng mga flood control projects na wala mang epekto. Walang epekto sa pag-solusyon sa baha sa ating bansa. But before that, dito muna tayo sa ating joke time kasi matagal na tayong hindi nakakapag-joke time para malirelax tayo sa napakaraming problema. At yung joke ngayon po, lalo yung joke ni Vice Ganda, pagpainit ng ulo ng mga DDS. Hindi na entertain mga kababayan, hindi natuwa yung mga yung mga DDS sa joke ni Vice Ganda. Kaya tayo naman po ang magjo-joke. Padala mga kababayan to ni Marian Infante, taga Camsor, Bicolano. Bicolana mga kababayan siya. Taga Camarinesor, kababayan ni Leni Robredo. May isang lasing napadaan sa sa simbahan. Kahit lasing gustong manalangin. Isa sobrang kalisingan, nasubsob. Napaginitan yung santo, yung ribulto. Kinausap ng ng lasing yung ribulto. Ikaw, bakit mo niya ako sinipa? Nasubsob kasi po. Sa galit kasi nabukulan. Sabi ng lasing, tika niya, uwi mo na ako, kuko ako ng itak. Gustong itakin mga kababayan yung ribulto. Narinig ng sakristan. Sabi ng sakristan, sa isip niya, kailangan ko niya palitan itong ribulto. Kasi sayang ito, malaki ito, tapos iitakin lang. Palitan ko niya ng maliit. Tatagain na sana niya yung ribulto, kaya lang natigilan siya. Kasi biglang lumiit. Sabi ng lasing doon sa maliit na ribulto, Oy Junior, nasaan yung tatay mo? Tumakas yung tatay. Natira maliit. Junior. Talagang lasing po. Mahirap po talaga pag nalasing. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, sa grand draw natin sa December, 10,000 pesos na. Dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Hindi na pwedeng magmalinis yung ating mga senador. Lalo na po si Senate President Cheese Escudero kasi sumingaw na po yung baho. Mismo, mga kababayan, sa naging expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa pala sa mga contractors doon, mga kababayan, 15 mga contractors na favored. Donor po, campaign donor ni Cheese Escudero, taga Sorsogon din.
Kaya pala tahimik kayo sa issue ng flooding. You see? O ngayon, si Senador Joel Villanueva, nagpa-preskon. Ang sabi, wala daw ni isa na mga senador ang tied sa sa 15 mga contractors na na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ito yung preskon niya. Kahapon, pakinggan muna natin ito. Una, it's not for me to call whether he step aside or mag-resign, etc. because it's the call of the President. If the President feels na he still enjoys his trust and confidence, then there's nothing we can do about it. No? Ang sa akin lang, talagang importante na maging impartial yung investigation at maging mataas yung kredibilidad ng pag-imbestiga dito na talagang wala pong sasantuhin at talagang isa lang yung talagang bottom line, panagutin yung dapat managot. But at the same time, sana after mapanagot, yung mas matagal at mas lasting na call natin yung integrated flood control program dahil remember Marlon, 3 years ago we have been saying na hindi ito integrated, hindi ito there's no concrete plan. Nabanggit ko nga yung word na patsi-patsi. Itong mga nakaraang bagyo, nakita natin yun. Talagang totoo na hindi siya integrated at these projects are somehow patsi-patsi. So, confident kayo pagdating sa Senate, walang involved sa anumang irregularity? I can only speak for this House, not the other House, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Sa House, madali. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. So, speaking of flood, itong problema sa baha, si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation, ang sabi niya, isusolve niya yung problema sa baha sa Metro Manila at zero cost to the government. Definitely a welcome development. And can you just imagine if there are 10 more RSAs in the country who would do that? Ang laking bagay po nun, no? Ang laking bagay. Malamang, habang sinasabi niya na laking bagay, baka iba man yung ginagawa. Kasi po, sa totoo lang, yung proposal po ni Ramon Ang, tutulong siya sa paglilinis, tingin ko hindi masaya yung mga politiko po doon. Kasi nga po, milking cow nila yan. Ano ba? But anyway, dito tayo sa sinabi ni Joel Villanueva na walang senador daw. Yan No senator is tied to 15 firms awarded flood control deals. Ano to? Ano ba? Sumabog agad sa pagmumuka mga kababayan ni Joel Villanueva yung kanyang sinabi sa presscon kahapon na wala na senador mga kababayan ang nasa likod nitong mga contractors na pinangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kumukorner ng mga flood control projects. Yan po, malinaw. Sabi sa report ng People's Tonight, Cheese, top campaign donor kinorner 5.6 billion flood control project. Ang Center Waste Construction and Development Incorporated ay ikapito sa 15 top flood control project contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakakuha ng malaking proyekto sa gobyerno simula July 2022 hanggang May 2025. Tapos ka ngayon, Keso. O diba? Nagsingawan na mga kababayan. So sabi dito sa report ng Rappler, it's raining flood control project contracts for Senate President Cheese Escudero's biggest campaign backer. Base sa ulat ng Rappler, nitong Lunes kahapon po, nag-donate si Center Waste Construction and Development President Lawrence R. Lubiano Incorporated ng 30 million pesos para di umano sa campaign funds ni Senate President Francis Cheese Escudero
nang siya ay tumakbo sa pagkasenador noong 2022 elections. Ito ay base sa Official Statement of Contributions and Expenditures or SOSE na isinomite ni Escudero matapos siyang mahalal. At ang 30 milyon ay bumubuo ng 20% ng 146.5 million cash contributions na natanggap ni Escudero para sa kanyang campaign funds. Tama po yung mga expose ni Ping Lacson, tapos ni Magalong, na kaya po ang mga projects, infrastructure projects tulad ng flood control, karamihan mahihina, ampaw. Kung hindi ampaw, ghost na mismo. Kasi nasa likod mga politiko, milking cow ng mga politiko ang mga flood control projects kasi yung mga kontraktor, dumidikit sila para makakuha ng kontrata sa mga politiko tulad ng congressman, senador, mayor, kung ano-ano pa. Yan ang katotohanan dyan. Kaya yung sinabi ni Joel Villanueva, sumabog agad sa kanyang muka. Wala niyang senador na sabit. Anong wala? Mismong yung Senate President ninyo. O yan o. Ito yung SOSE, mga kababayan, ni Chis Escudero, kasama sa nakalista Lawrence R. Lubiano. So, 30 million yung pera na binigay as campaign funds ng kontraktor. So, top donor niya, 2022 elections. That is 20% of 146.5 million cash contribution received by Escudero. Yes, sabi dito sa report ng Rappler. Fast forward to President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, Centerways Construction is swimming in government deals. Taga Sorsogon po, itong construction company. Yan o. Ito yung page niya sa Facebook, Centerways. Yan ang address o. Sito Sipak, Sorsogon City, Sorsogon. So sabi dito sa balita ng Rappler, from 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion pesos worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had 5 flood control contracts noong 2021, panahon ni Digong. But noong 2022, it secured 44 contracts, a nearly 9-fold jump. Nakagulpi. You see, mga kababayan, kaya kumapal, hindi lang muka, pati kilay ni pati igawan niya Mr. Maravillas. O, di ba? Ayan o. Hindi lang mukha yung kumapal, pati kilay. Jumagpad po, matindi, 9-fold yung kinorner na kontrata sa flood control nitong kontraktor na donor, campaign donor ni Chis Escudero. Taga doon din sa kanila sa Sorsogon. Yan o, sabi dyan, 2021, 5 lang, 5 flood control contracts. But in 2022, it secured 44 contracts, matindi. A nearly 9-fold jump. Centerways Construction ranked 7th among the top 15 flood control project contractors named by President Marcos for the period July 2022 to May 2025. Ito yung number of flood control projects na corner ng Centerways Construction and Development Corporation. Matindi. 2021, 5. Naging 43. Noong 2022. Noong 2023, nakakuha pa ng 32. Ngayong 2024, last year, 5 na lang yung nakuha. Kasi nakalata na yung ating Pangulo. O di ba, mga kababayan? Last year pa nakalata yung ating Pangulo. Parang anyang ginigisa ninyo sa sariling mantika yung ating mga mamamayang Filipino. Hindi na makatiis yung ating Pangulo. Pinagsabihan na yung mga sangkot dito sa kanyang zona. Maya naman na niya kayo. Nagtayuan yung mga ipokrito.
Kaya sabi ni Ping Lacson, yung mga pumalakpakan niya, mga shameless hypocrites who uploaded PBBM speech on flood control anomalies. Yan sabi niya, I would like to think that the standing ovation during the President's SONA meant that there were still members of Congress whose hands remained unsoiled by grease money from the Graff-ridden flood control project, sabi po ni Ping Lacson sa kanyang X account. The others who also uploaded were simply shameless hypocrites. They seemed surprised and were looking around before joining the standing ovation in the uploading, sabi po ni Ping Lacson. Tiningnan mo na sa paligid kung sino yung nakatayo. Naya naman siguro, kung hindi tatayo sila, malata. Para hindi malata, tumayo na rin, mga kababayan. Pero sabi ni Ping Lacson, ituan niya yung mga shameless hypocrites. At yung sinasabi ni Joel Villanueva na walang sabit sa senador, ayon, mga kababayan, sumabog sa kanyang pagmumuka. Ito ngayon ang balita ng Rappler. Sabi dito, and guess where majority of the work is happening? 90% of Centerways constructions projects from 2021 to 2024 are in the Bicol region. 3 others are in Central Visayas. Of the 54 projects in Sorsogon, 36 are in the 1st District, Escudero's longtime political turf. Since 1987, it has been ruled in turns by Chis, his father Salvador, his mother Evelina, and his sister Maria Bernadette. Sila-sila lang mga kababayan, nagpapalit-palitan doon sa kanyang distrito. Ito yung report ng Rappler. Where are Centerways Construction's flood control projects located? Ito po yung sagot. Siyempre, sa lugar ni Chis Escudero, Sorsogon, 54. Mayroon din dito sa amin, sa Albay, 10. Camarines Sur, 9. Sa Cebu, 3. Sa Masbate, 9. Ayan po ang campaign donor, sanggang dikit ni Chis Escudero. Now you know. Sabi dito sa report ng Rappler, before Chis returned to the Senate in 2022, he served as governor of Sorsogon from 2019 to 2022. President Marcos, in his last State of the Nation address, made a big show of vowing to crack down on corruption in flood control projects. Sabi ng ating Pangulo, mga kickback, mga initiative, irarata is OP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pundo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, maya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kung makapal na po ang muka at sa kakilay, paano pa mahihiya? Di ba? Ito yung sinabi ng ating Pangulo. Present niya the other day, kahapon, mismatch niya. Mismatch flag between flood control projects tapos yung mga flood-prone areas, ito yung mga top 10 flood-prone provinces. May mismatch po. Ang grabe pong flood control projects. Bulacan, yung lugar ni Joel Villanueva. Taga Bukawi siya, si Joel Villanueva, mga kababayan. Top notcher siya, 668. Cebu, 414, Isabela, 341, Pangasinan, 313, Pampanga, 292, sa Albay, 273, Leyte, 262, Tarlac, 258, Camsor, 252, Ilocos Norte, 224. May mismatch niya sa allocation ng mga flood control projects kasi ito yung mga laging binabaha: Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. So, nagsingawa na mga kababayan yung baho.
Kaya agad nag-react mga kababayan si Pasig City Mayor Vico Soto. Sabi niya, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kasi po, yung kanyang kalaban sa politika, si Diskaya, isa sa mga may-ari ng construction firm na napangalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan sabi rito sa report ng News 5. Let's do our part in exposing these systematic practices of corruption. Ito ang panawagan ni Pasig City Mayor Vico Soto kasunod ng pagbisto ni President Bongbong Marcos sa 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa Pilipinas. Sa isang Facebook post, binigyang diin ni Soto na pag-aari ng pamilya Diskaya ang dalawa sa mga ito, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at saka yung St. Timothy Construction Corporation. Nakalaban niya si Sara Diskaya sa 2025 midterm elections. Nabanggit din ng alkalde na pagmamay-ari rin ng mga Diskaya ang St. Gerard Construction na pinasuspindi niya ang construction project sa Barangay Bambang, Pasig dahil sa issue sa building permits noong January 2024. Sabi ni Mayor Soto, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions if not billions of pesos that they owe the LGU in business taxes. Ayan po, yung nakalaban niya, si Sara Diskaya. Di ba? O ngayon, si Mayor, Baguio City Mayor Magalong, may computation kung paano pinag-ati-atian po ang pera ng bayan. Kung paniniwalaan natin ang sinasabi ni Mayor Magalong, ito ang sharing po. Mas marami sa kickback ng mga politiko, 40% daw. Anatomy of corruption according to Mayor Magalong. 40% ang napupunta sa kickback ng mga politicians. 15% sa kontraktor, kukunti lang yung kontraktor pala. 10% implementing agency. 30% ang actual project lang. Matindi. 5% others. You see? So, madaling sabi, ang tumitiba po sa pera ng bayan, politiko, hindi man talaga yung kontraktor. Kung di, yung hinihingi na SOP, 15% lang ang napupunta mga kababayan sa mga kontraktor. So, ang 15% tama rin na, nakitain. Kasi siyempre, may mga empleyado sila sa maintenance and operations. Tapos, yung binabayad din nila sa gobyerno na mga taxes. Mga negosyante sila So, okay lang sa kanila basta hindi excessive yung patong. Ang worst, kung yung kontrata mga kababayan, binigyan ng kontrata, wala man project na in-implement, ghost implementation. Yun ang worst. Pag ghost project na po, 100% yung nakaw. Malamang hati na yung kontraktor tapos yung politiko. O baka mas malaki pa yung politiko. O di ba? Yung iba nga, sabi ni Ping Lacson, yung politiko na mismo yung nangungontrata. Ginagamit lang yung lisensya ng kontraktor. You see? Sabi ni Vico Soto, mga kababayan, magpa-file daw sila ng legal action against contractors involved in corruption. O ito yun in-expose mga kababayan ni Ping Lacson. Lacson bears toll fee like scheme in flood control projects involving Solons. So according to Lacson, the passing through hulabaloo happens if a contractor has to pay 5 to 6% of the project cost for a project in a legislative district where the lawmaker is a contractor or where the lawmaker's relatives are contractors. For example, if a contractor builds a project in the district of a lawmaker who is a contractor or who has relatives who are contractors, he or she must pay a 5% passing through fee like a toll that was already deducted from the cost of the project. This is known in the Department of Public Works and Highways, sabi po ni Lacson. Matik agad ang bigay, mga kababayan.
You see? Further, he said, the fee is usually 5%, but sometimes it goes up to 6%. Based on the information we got from contractors, the project is compromised. How will the contractor be compensated if she does not use substandard materials or take shortcuts? The government is thus shortchanged. So sabi ni Ping Lacson, only a petty 40% of the budget goes to the actual construction of the projects, and the remaining goes to the corrupt officials. Mas marami ang napupunta sa bulsa ng mga corrupt officials. Lumalabas, 60% ang sa bulsa. 40% lang yung sa construction. Asa pa kayo na magiging matino ang ating mga projects? In worse, yung iba, 100% binubulsa kasi ghost projects nga. Lalo sa mga flood control po. Kasi madali i-justify. Ang iba, ulit-ulit yung mga allocations. Pinipicturan lang mga kababayan for purposes ng reporting. Pero magkakasabwat sila. Ganon ninanakaw ang pera ng bayan. Kaya sabi ng ating Pangulo doon sa mga audience niya sa SONA, maya naman kayo. Tayuan niyo mga walang iya. Yung mga magkakapalang muka, mga kababayan. So sabi ni Ping Lacson, in other cases, the contractor does not follow project specification to drive sheet piles 6 meters into the ground, but only drives them 3 meters into the ground. The dike will be easily damaged because the contractor scrimps on materials. Moreover, another case involves not mixing gravel with sand, thus weakening the foundation of the flood control projects. Walang simento po. Pinatong-patong lang yung mga bato. Madaling i-anod. Pag inanod po, pipicturean nila yung inanod. Tapos hihingi ng pondo para ipaanod ulit. Pero 60% no, nasa bulsa na. You see, mga kababayan. Lacson also noted that this fees force contractors to pare down or trim down their profit margins to 10% instead of 15%. But he said, what is worse is the cost to human lives. When such projects fail, people die during floods brought by cyclones. That is the worst part, sabi po ng senador. So, ang ganitong mga kalakaran, mga kababayan, matagal na nilang ginagawa. Ngayon, napag-uusapan kasi hindi na nakatiis po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siya yung laging binabatikos sa mga flood control projects. Yung mga karap niya pala ay siyang mga salarin. Kaya yung ating Pangulo, i-launch niya yung isumbong sa Pangulo. Ayan o. Isumbong sa Pangulo ang mga problema sa flood control project sa inyong lugar. In-inspection niya kahapon yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Yan o. Yan mga kababayan pala. Total project spending 9,855 flood control projects. Ang total cost ng project 545.64 billion pesos. Kaya sabi ng ating Pangulo sa kanyang press con kahapon, we have to clean our ranks. It might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung mga taong bayan. Kaya't sila ang uunahin natin. Ngayon, mayroon na kayong malalapitan. Ito ang lalapitan na ngayon ninyo ay ako mismo. Dahil ako ang titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang report na ibibigay ng taong bayan. This is the first step. We are going to keep going. We do not back out because natatakot tayo o matras tayo. Di ba, mga kababayan, kaabang-abang ang mga susunod na mga araw dito sa kampanya laban sa korupsyon, lalo sa mga flood control projects ng ating gobyerno. Kaya sabi ng ating Pangulo, kung ikaw anya kaalyado ko, dahil sa mga ginagawa
nangyayari ngayon, hindi na tayo kaalyado. O, di ba, mga kababayan? Sabi ni Danny Laguerta, ano ba ang sinasabi ng isang senador na wala daw sa mga senador ang sangkot sa flood control project? Sabi ni Maria Leng, mukhang napalitan na ang most corrupt senator. Kaya vibes sila. Nagkakaintindihan sila, takipan lang. Kaya super social din sila ng kanyang isme. Sabi ni Annalyn Tirante, kaya pala may hakot din siguro. Kaya nagpopumiglas din sa impeachment ni Inday. Sabi ni Leonicito Kadsawan, bahagi yan ng bloodbath na sinasabi ni Sara. Hindi Congress ang kanyang tinatakot, kung hindi yung mga may sabit sa pangungurakot na mga politiko. Kaya takot na takot sina Escudero, Villanueva at kung iba pang mga senador na matuloy ang trial proper ng impeachment. Dahil alam nilang masusunog silang lahat. Pag kumanta si Lokring Fiona, yun ang pinatutungkulan ng bloodbath. You see, damay-damay anya ko. Anya tayo pala. Damay-damay anya tayo. Ano naman anya sa akin? Ako, patapo na. Diba? Sabi ni Sara sa isang video, sisiraan ko anya kayo. Wala akong pakian niya kung hindi totoo. Kung totoo yung hindi. Sabi ni Sara. Sabi ni Daga Margarita, kaya pala todo takip sa kabaro niya kasi takot mabulgar ang baho nila. Sabi ni Jericho Reeves, lagot ka boy kilay, lumalabas na ang baho. Sabi ni Alan Ocampo, nabulgar na ang most corrupt. Sabi ni Greg Lopez, kaya pala. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Pwede kayo na magnegosyo nito mga kababayan. Pag naging distributor kayo nito, pwede kayong manalo ng 8 million this coming October 19 sa MOA Arena sa Manila. At may 8 pang mananalo ng 800,000 pesos. For your inquiries, business inquiries, look for Riz Maravillas. Or pwede din po sa akin, mag-message kayo. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, mag-message na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Naka-base po siya sa Amerika. Eileen Closet po, mga kababayan.